Ta'ala. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Kul huwa bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah. Ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ay hindi katulad o kawagay sa kanyang nilikha. Yun ang dapat natin pagkukulan ng pagsamba. Naalala mo ba, narinig mo naman pala ang Islam? Yung Islam ay salitang Arabic po yan, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Narinig mo naman ang pangalang Muhammad. Ang Muhammad, siya po yung huling propeta. Kung mayroong naunang propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Bilang isang mananampalataya, bilang isang may takot sa Diyos, ay huwag tayong magtatangi ng mga propeta. Tanggapin natin, igalang natin, sundin natin ang mga propeta mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Narinig mo naman ang salitang Muslim. Ang Muslim ay salitang Arabic, nang ibig sabihin, believer. Naniniwala sa isang tagapaglikha. Ano po? Naniniwala sa isang tagapaglikha. At ang malawak ang salitang Muslim. Ang Muslim ay lahat ng mga nilikha ng Diyos, ng Allah ay Muslim. Halimbawa, hayop, halaman, kalikasan. Ibig sabihin, sila ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, ang ating katawan ay nagkakaroon tayo mula sa sinapupunan ng ating magulang. Lumaki ka. Humahaba ang buhok mo, humahaba ang kuko mo, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Pero ano ang pagkakaiba ng mga hayop at tao? Ang tao ay may kalayaang pumili. Meron siyang freedom of choice. Kung ikaw ba ay magkakaroon ng magpapasalamat, meron kang tatanaw ka ng utang loob sa lumikha, o ikaw ay magiging walang pakinabang, o ikaw ay lalabag sa kagustuhan ng Diyos. May kalayaan tayo. Pero nais kong malaman mo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay salita ng Diyos. Sinabi ng Allah, Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sa English, this is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds. Yan ang ibig sabihin po ng salita ng Allah. Kung mapapansin mo, maraming mga iba't ibang sikta, relihiyon o denominasyon na ating lalaman at ating pinasukan. Pero ito po ay nakalagay sa banal na Quran na ang ibang relihiyon maliban sa Islam ay man-made. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinong mga propeta o disipulo o sahaba o mga kasamahan na mananampalataya na nagsabi na gumawa kayo ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Walang ginawa ang mga propeta ng ganyan. Pagkat sinabi ng Allah, وَمَا يَبْدَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino mang magnais ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At siya ay kabilang sa mga talunan. Siya ay kabilang sa mga nawalan. Kaya hindi ito ginusto ng mga propeta na gumawa sila ng iba't ibang sikta, sapagkat iisa lamang ang aprobado at perpektong reliyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Ang Allah, nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam na perpekto at aprobadong relihiyon para sa sangkatauhan. Ngayon kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na. Sinabi ng Allah, Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang Diyos, ang Panginoon, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Ibig sabihin, tayo ay pansamantala lamang. Ang bahay nasisira, ang mga sasakyan kinakalawang, ang taong malakas nangihina,
at ang may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ito ay pinahintulot, tinakda ng Allah na mag-usap tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. At ang kagandahan na pagkatapos ng buhay dito sa mundo ay meron tayong pinakamagandang puok na hantungan sa mga naniniwala sa kaisahan ng Allah. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa kaisahan ng Diyos at gumagawa ka ng kabutihan, ikaw ay maninirahan sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Sinabi ng Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah, sino mang magsabing ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, habang tayo sumusunod tumatalima sa utos at batas ng Allah, at pamamaraan ng propeta, pinangako ng Diyos ng Allah, na tayo ay maninirahan sa paraiso. Ipagbabawal sa atin ang impyernong apoy. Sapagkat ang mga tao noon, hanggang sa ngayon, nagkakasala. Because they worship created things rather than the Creator. Sinasamba nila ang mga nilikha ng Diyos ng Allah. Kahoy, larawan, rebulto, mga santo, mga propeta, tinatawag nila, humihingi sila ng tulong at kalinga. Sila ay mga nilikha lamang ng Diyos ng Allah. Ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba, ang walang iba kundi ang Allah. Ang Allah, siya ang Diyos ng mga propeta. Siya ang God ni Jesucristo ni Birhen Maria. Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayan kita kung ano ang pagbabalik loob. Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Lahat ng mga propeta, sahaba, disipulo, mga kasamahan, silang lahat ay sumasaksi. Naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya aalalayan kita na para ikaw ay maging kapanalig ng mga mananampalataya at maging panauhin tayo sa paraiso. Simple lang, tayo ay magbalik loob sa tagapaglikha. Ganyan po ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw na ay kapanalig ng ni Birhen Maria. Kapanalig ka na ni Jesucristo. Kapanalig ka na lahat ng mga naniniwala sa tagapaglikha. Kapanalig ka na ng mga propeta. Ibig sabihin, tayo ay sa awat habag ng Allah, pinahintulot tayo na magbalik loob, nang sa ganun, pagdating ng katapusan ng ating buhay, tayo ay manirahan doon sa pinakamagandang puok na hantungan, ang paraiso. Ang paradise, sa Arabic ay Jannah. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. Masya Allah. Ngayon, payo ko sa aking sarili at sayo, mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, tayo ay sumamba, sumunod, tumalima sa utos at batas ng Allah sa pamamaraan ng mga propeta. At tayo ay magsaliksik ng patungkol sa reliyong Islam. Para nang sa ganun, tayo ay ibahagi natin sa ating kababayan ang kagandahan ng reliyong Islam. Assalamualaikum ulit. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. Masya Allah. Ibig sabihin, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ng Allah ay